I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan, and of course, kung nakikita nyo dito po ang ating mahal na Pangulo. Sabi po ni Jose Castro, nakamonitor po ang Pangulo sa mga nagrarally. Siyempre, hindi mo rin maiwasan na nababahala, baka magkaroon ng gulo, you know. But siyempre, nagmamasid ang Pangulo sa lahat, no. So ngayon, nakikita niya, at siyempre nakarating po sa kanya yung rally ng INC is for peace rally and hostisya na sinasabi nila kanina. And ang Pangulo, tinutugon niya po kung anong panawagan. Yun naman po ang kanyang ginagawa. Madaling kausap ang Pangulo, mga kababayan. Kung nakikita nyo dito, ang ating mahal na Pangulo, siyempre nagdarasal po yan, no? At ako guys, aminin man natin hindi, naaawa kay Pangulong Marcos Jr. Bakit? Kaliwat kanan yung pambabatikos, paninira sa kanya, pangbabastos. Naaawa talaga ako sa kanya. Kaya minsan, hindi ko maiwasan na naiiyak. Naawa ako dito sa Pangulo na ito eh. Ako, nagpasalamat din po ako kasi malaki po ang naitulong ng social media, no? At kasi kinukontra natin po itong mga fake news at naglalabas po tayo ng mga magagandang gawa ng Pangulong Marcos Jr. You know, yung mga magagandang programa ng Marcos administration. So, malaking naitutulong yan. Hindi tulad sa panahon ni Pangulong Marcos sa Senior. Wala siyang doon kalaban-laban kasi pinagtutulungan siya ng panahon noon. Siyempre kasabwat yung CIA, kaya wala eh. Ganun talaga. Pero ngayon, hindi na po mangyayari. Kaya yan guys ang nakalagay. Palasyo, BBM nakabantay sa sitwasyon ngayong araw. Okay? Yan po ay galing po kay Jose Castro yan, mga kababayan. At isa pa may panawagan po dito. Alam po natin, ang Pangulo ay isang Katoliko ito. No? Katoliko po ito. At of course, sa lahat ng ating mga kapwa Katoliko din, I'm not Katoliko but I respect the Catholic Church. And of course, sa ating mga kababayan na Katoliko, mga kababayan, alam nyo, Katoliko din naman si PBBM. So, I think yung support nila kay Pangulo, nandoon din. And of course, the INC, diba? Kasi kung nakikita nyo yung mga placard nila, as in wala eh. Walang nakalagay na BBM resign. Kaya nga pinaalis ang mga DDS eh. Ayaw nila kasi may BBM resign. Kasi sila mismo din ang nag-endorse kay Pangulong Marcos Jr. noong 2022. Remember mga besa, ang INC 1965 pa po yan. 100% suportado nila ang dating Pangulong Marcos Sr. Tandaan nyo yan. And yung dating old Manalo, talagang suportado niya po ang dating Marcos. Sabi yung Cubao Bishop Elias Abuyan Jr. has appealed to the Armed Forces of the Philippines, which is ang AFP, not to support the destabilization effort against the government, citing the military rule in upholding the Constitution and the rule of law. Yan. Salamat po kay Father Bishop, no? And of course, yun naman din ang sinasabi ni Chief Browner. Walang mangyayari, kawawa ang bansa. Mas kawawa ang mamayang Pilipino. Magsasuffer talaga yan. Bishop to military, reject this type effort. That's good. I like that. Yun diba mga bes? Kaya ngayon, mga beswa, tuloy-tuloy din pa rin ang panalangin natin. Okay? Para sa kapayapaan, pagkakaisa ng ating mga kapwa Pilipino, mga kababayan. Para kumpleto, detalyado, panoorin nyo po ito, mga bes. Thank you for watching. Eto na. So, ito pa, mga kababayan. Kung nakikita nyo ngayon, ito po ay hapon na. Ito po ang oras, 5:54 p.m. November 16, 2025. Ito, kasalukuyan na naglunsad ng kilos protesta ang INC. Para sa kaalaman natin, ulitin natin, wala pong mga DDS dyan nakasali. Kasi nga, pinaalis sila. Bakit? Kasi mga kababayan, ayaw ng INC na mayroong BBM resign. Well, ako naman, kudos naman talaga sa INC, mga kababayan. Alam niyo, parang
Wala talagang lugar ang mga DDS. Alam niyo kung saan sila nagpunta? Doon bumalik sa Saliwasang Bonifacio. Lagi sila nagsusumbong kay Bonifacio. Ay, nako. Alam niyo, kudos din naman sa INC. Bagamat sinabi ko sa unang video ko, bakit kako sa accountability, transparency, hindi nyo po ginawa sa panahon ni Digong. Natalamak po ang korupsyon. Ganon din po si Sara. Huwag naman po selective. Unfair naman po kay Pangulong Marcos Jr. kasi ginawan lang siya ng istoryahe ni Saldico. Alam po naman natin kung gaano ka busilak ang puso ng Pangulo. Guys, sa ating mga kababayan, hindi na kailangan ng Pangulong magnakaw. Bilyonaryo po yan. Hindi na kailangan. Hintayin nyo lumabas ang salin niya. Di ba? Hindi ba? Siyempre, milyonaryo na nga yan eh. Hindi na kailangan. Si PBBM pa ba? Maingat na maingat yan sa kaba ng bayan. Kayo naman, oo. Binito niya nga yung 194 billion, almost 200 na. Grabe naman kayo. 'Di ba? Kaya ang nangyari, mga kababayan, ang mga ang mga DDS nasa Liwasang Bonifacio. Alam na alam nyo po yun. Bakit? Ito. Panoorin nyo. Nilalang. Shout out sa mga Marcos loyalist supporters. Filipino and OFW. Hello mga beswa. Sabi sa inyo, kahit kailan hindi talaga magtatagumpay ang kasamaan. If ever naman ang INC pag mag-join sa DDS, wala din mangyari, mga kababayan. Sa dami-dami ba naman ng mga kasunduluan, nakabarikada yung kanilang barricades. Nako po, isa pa. Yung kung bakit wala talagang sumusuporta sa BBM resign kasi ang kasanduluhan or sandatang lakas nakasuporta kay Pangulong Marcos Jr. Alam nyo naman ang mga sundalo natin, alam nila kung paano mamuno ang Pangulo, napakagaling. Doon nila nakikita. At isa pa, isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ng mga sundalo, kasi ayaw na nila yung mangyayari pa, yung mga nangyari in the past. Kawawa ang bansa, according to Chief Browner. Hindi lang yun. Gusto nyo ba papasukan tayo ng pro-China, ng China rito? Pag nakaupo yung pro-China, delikado tayo, guys. Kaya ayaw ng ng armed forces. Kayo naman, siyempre, si PBBM nga, pinagtanggol niya ang sorberin niya natin, tapos, hindi mo susuportahan yung kanyang adhikain. Mahal yung bansa niya. Kaya walang susuporta sa mga DDS, kaya, nandun sila sa Liwasang Bonifacio. Ito, tingnan nyo dito, mga kababayan, tingnan nyo yung mga DDS. Nagsisigawan. BBM resign. Ayan, yung mga Ayan yung mga DDS, mga kababayan. Ayan Marcos resign daw. Wala tingnan nyo sila. Yan sila. Bakit? Ito, sabi po dito, sabi po ng Inquirer, Watch group calling for President Ferdinand Marcos Jr. to resign over the flood control scandal has arrived at the United People Initiative Rally at the People Power Monumento. Ayan. Yung iba na sa Liwasan, mga bes. Ayan sila, Sila po yan. Tingnan mo si Eric Celis. Ang laki ng trumpet niya, Whoop! Shout out sa mga DDS. Kayo naman mga DDS, Hanggang ba naman Ay, ang yabang-yabang nyo, akala nyo obra yung sinabi ni Saldico. 98%.
ang mga Pilipino na nakamasid sa social media. Oy, alam nila kung anong tama at mali. Alam nila kung planted yun. Yung sinabi ni Saldico, hindi ba kayo nakapaghalata? Si Gutesa na lang, tsaka si Saldico, isa lang yung narration nilang dalawa. Oh, biro mo, kamukat-mukat mo, tinarget yung magpinsan, hindi kayo naloka. Hindi ka naman sira ulo. Gulat na siya kang buong Pilipinas. What? Bakit si PBBM siya nagsiwalat? Siya po ang nagbito. Anyari, even mga senador hindi na naniwala. Alam nyo, ang mga senador, alam nila yon na gawa-gawa ni Saldico. Dahil yung bycam na yan, senador at saka mga congressman. Sus, kayo naman, oo. Oo nga naman, pinakalas ng bycam, bakit kailangan pa mag-insert ng Pangulo? Supposed to be sa NEP nga. O, di ba? Pero hindi eh. Malabo mangyari yun, guys. Sus, Mario, si PBM pa, mapera yan. Ah? O, ito pa, ang highlight nila. Tingnan nyo si Eric Silis, nagtatrumpet. Nagtatrumpet na, oh. Sumasayaw pa, may pa, likod pa, oh. Oh, may pabit-bit pa. Oh, yan yung mga dilis. Oh, yan, oh. Marcos resign. Pag nakalagay doon na Marcos resign, mga dilis po yan. Bakit kanyo? Pinalayas sila ng INC. Ayaw silang kasama ng INC, mga kababayan. Kasi ang INC, peaceful rally. Kudos naman talaga sa INC. Maraming salamat po sa kanila kung yun ang hangarin nila. Oh, 'di ba? At for sure, nakita na ng Pangulo po yung kanilang panawagan. Hustisya, no? At yung pera ng taong bayan maibalik. Yun naman po, mga kababayan, ang ginagawa ng Pangulo. Kaya maghunos dili tayo. No need to rally. Alam na ni PBBM yun. Siya concern. Ay magpasalamat nga tayo eh. Kasi, kung hindi siya nagsiwalat, tuloy-tuloy ang korupsyon sa bansa natin. Malabo mangyari, magiging asinso tayo. The next administration, wala pa din. Corrupt pa din. Pero dahil dito, alam nyo ba, isa sa mga way kung bakit ang Panginoon na naghalal sa kanya, through election. Kasi yan nga, nakatakda na po yan yung ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. na isiwalat yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tapos siya pang binalingan ni Saldico dahil plano ni ni Impacta. Ay, sa tingin nyo kayo magtatagumpay kayo? Sabi ko, ang Panginoon nasa likod ng Pangulo. Kaya ako ay nagpapasalamat sa aking mga kapwa Marcos Luili supporters, mga Pilipino na nagdasal. Thank you. To God be all the glory. And glory to God, guys. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Salamat po. Ibibless po kayo ng Panginoon. Ibibless po tayo ng Panginoon. Ibibless ng Panginoon ang ating mahal na Pangulo at ang bansang Pilipinas and of course, ang Marcos administration, mga kababayan. Salamat po sa inyo. Ako'y nagbabaw sa mga nagdarasal. Thank you. God bless you all, guys. Love you. Ayan. Oh, ito pa. Oh, ayan. Mga DDS yan, guys. Oh, di ba? Marcos resign. Saldico. Ito, manawagan tayo kay Saldico, Paano yan, Saldico? Tingnan mo yung mga nagrarally na mga ka-DDS mo. Yan ang napala mo, nagpagamit ka kasi. Ngayon, lalo kang malalagay sa alanganin. Hintayin mo na lang yung red notice, Saldico. Kahit saan sulok ka ng Amerika or Europe, hahanapin ka ng Marcos administration sa ginagawa mo. Mamananagot ka, makukulong ka talaga. Kaya guys, mga kababayan, abangan po natin. Sinasabi ko sa inyo, ang Pangulo, tahimik lang po yan, pero mapanganib ang galaw. Wait and see. Dahil si Saldico ang pinaka-famous na magnanakaw, yan po ang tutumbukin ng Marcos administration. Wait lang kayo, relax lang kayo, due process yan. Ayan
Malinaw na malinaw dito ha. Yan, mga DDS po yan. Ayaw sila nakasama ng INC. Kaya, nag-iba sila ng area. Kung nakita yung sa Lunita, yun po, puro INC po yun. Wala pong nakahalo na mga DDS doon kasi ayaw nila. Kasi nga, ayaw ng INC na may Marcos resign. Oh, di ba? Ay kung hindi si PBBM, utang na loob din naman sa kanya yun. Kung hindi siya nagsiwalat, mabibisto ba yan? Nandyan ba kayo? Hindi Oh, di ba? Oh, ngayon siguro mahinto na yan. Ngayon 2026 wala nang kurap. Yung mga pera pupunta na sa tamang pupuntahan. Oh, pasalamat tayo kay PBBM. And God, higit sa lahat ang Panginoon. Di ba? Oh, hindi pa kayo natutuwa? Ganun yun. So yun mga best, ano po ang kapalagayan nyo? Okay na pong balang musika. And of course, ating mga kababayan din, kahit paano, mga DDS, mga Pilipino din yan, ang maghunos dili kayo. Suportahan nyo na rin ang Pangulo. At saka isa pa ha, maghintay kayo sa 2028 kung talagang malakas si Sara Duterte, kayo naman oo. Wala kayong mapapala dyan sa pang-aagaw ng pwesto. Anong benefits na makukuha nyo, aber? Wala kayong benefits na makuha dyan. Oh, di ba? Ilang beses na tayo na nagkakaroon ng rally. O ito, pakinggan nyo to. Sabi nga nila sa kagustuhan nating palitan, di ba? O, pinalitan natin si Ferdinand Marcos nung araw, Cory Aquino. O, di ba? O, sasabi nga nila, ano nangyari sa atin? O, nung pinalitan natin si Erap, Gloria Arroyo, ano nangyari sa atin? Di ba? Yun yung mga, ganun po yung sinasabi natin. Baka yung hinihingi natin, akala natin makabubuti, sa bandang dulo, lalo pa pala tayong mapapasama. So, I am saying this to give you another perspective. Baka kasi masyado po tayong galit na nga tayo galit na nga tayo. Kung pwede lang magmura dito, murahin natin yung mga congressman, senador, at mga taga-DPWH, mga contractor, kung pwede lang natin gawin yun, pero hindi naman po tayo katulad ng iba. Galit po tayo. Kaya lang, kapag gagalit tayo, sabi nga, huwag tayong gagawa ng mga bagay na ipagsisisi po natin. Oh, yan, narinig yung sinabi ni Katunying. Tama po yung sinabi niya. Kaya 'di ba? Matuto na po tayo sa nakaraan. O ano nangyari sa bansa natin? Tae, wala. Nga tayo. Kulilat sa Southeast Asia mula noong 1986. Tapos ngayon iupo nyo pro-China. Di naloko na. Nagkanda litsi-litsi ang bansa natin kung mangyayari yon. Pro-China nga iupo nyo. Aba, lastik na. Kawawa ang mamamayang Pilipino. Baka lalong hindi makapangisda yung mga mangisda na dyan sa Ayungin Shoal. O, di ba? Wala na matuluyan tayo. Hindi nyo alam kasi tuta ng China mga yan ang lakas loob O, tingnan mo si Digong Namono, ano nangyari? Napugaran tayo ng Chihuahua. O, yung Pogo, inalaw. O, yung economic advisor niya, drug lord. O, nga. Nangyari, hindi natin namalayan, ganun pala ang nangyari. Ang galing talaga magtago ni Mang Kanor, sa nangyayari, yun? Nasaan ba siya? Di, kulong. Sabi sa inyo kung nagkataon, yung anak ang nakaupo, hindi talaga makukulong. Siyempre, nagkataon si PBBM ang nakaupo. Kulong. Daming nakulong. Ito, may makukulong pa. Kaya, suportahan natin ang Pangulo. Maghunos dili kayo. Hintayin nyo yung 2028 kung talagang malakas si Sara. O, di ba? So, yun, mga bes, anong pong kapalagayan nyo? O, ito pa. Isang tawag dito, yung NCPAG professor. Sabi nyo dito kasi, itong destabilization laban sa Pangulong Marcos Jr. Karamihan po, sabi ng mga DDS, yung nakaraan ng nangyari sa kanyang ama, mauulit na raw. Doon po kayo nagkamali. Maling-mali po kayo. Kasi mismo ang Panginoon ay nakatingin. Alam niya po ang galaw ni Pangulong Marcos Jr. Alam ng Panginoon kung gaano ka hard work ang Pangulong Marcos Jr. Paano ba ang kanyang ginagawa, yung kanyang kawang gawa, puro tulong dito, tulong doon.
Sabi ko nga, sinabutahi ang kanyang proyekto, pero ganun pa man, naagapan niya at nabisto yung mga nangungurakot sa kaban ng bayan. Sabi po dito mga besa, ayan sabi niya kasi dito, yan, at this point, tingin ko hindi maulit in a sense, yung sa father niya na ma-oust. Eventually, tingin ko, matatapos niya yung kanyang presidency by 2028. Yes naman. Kahit sino siguro analyst yan, alam po nila yan na matatapos at matatapos. There's no legal basis para patanggalin ng Pangulo. Kung maniniwala kayo doon sa sinabi ni Saldico, wow, wala ba tayo bang utak para kayang basahin o suriin ang kanyang mga testimony? Umpisa pa lang, alam na kaagad yung kilos. Nagpagamit siya. Di ba? Fake na fake yung statement niya. Yung gawa-gawa lang para lang masira ang Pangulo. So do you think makukuha mong simpatya ng yung mamayang Pilipino? Hindi, as in. Ang mga Pilipino matatalino, kayang-kayang magbasa, kayang mag-analisa. Yan ang pakatandaan nyo. Hindi sila basta-basta kaagad na sasama sa rally. Kasi alam nila si PBBM hindi ganun. Lalo na hindi pala away. Alam nila ang kawang gawa niya, uulitin at uulitin ko yan. Paano yung pinagtanggol ang West Philippine Sea? Kayo naman, yes, that's correct. Hindi po matatanggal ang Pangulo. Mark my word. Sinabi ko na yan sa mga video ko. Dahil ipinagdasal natin ng ating sa mahal na Panginoon, si PBBM, magtatagumpay po siya. Masusugpo niya itong mga kurakot na ito. Kahit kailan, never at never magtatagumpay si Impacta. Mark my word. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. So, yan yung sinabi. Hindi, kasi nung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr., hindi ko gaano naabutan, pero nagbabasa ako, kung hindi lang sila tinulungan ng CIA, ng Amerika, malabo mangyari, ma-oust yun. Si Pangulong Marcos Sr., never. Kaso lang, nasa likod ang CIA. Wala tayong magagawa Pinagtulungan yung matanda. Anong kakayahan niya? Wala. Kasi that time, wala pang social media. Ngayon may social media na. Ang daming pro-government na political content creator, including me. Ang dami, na isisiwalat lahat. Yan ay kumakalat. Nanonood kayo sa akin, lahat yan nanonood ang mga tao. Not only the Marcos loyalists and supporters. Napapanood nila yung mga content namin na pawang katotohanan lamang. Di ba? Kaya may saysay po yung ginagawa namin. Malaki po ang naitutulong namin sa ating sambayan ng Pilipino. Kasi nagsispread kami ng mga good news, not fake news. Gawain ng mga DDS po yun. Di ba? May social media. Malaki po ang naitutulong ito sa Pangulong Marcos Jr. Dahil karamihan sa amin kinukontra yung mga fake news na pinapalabas ng mga DDS shit. Yun po ang katotohanan. At iba sa amin, ang iba rin naman sa amin, ini-spread yung mga magagandang gawa ng Pangulo, including me doon. Yung mga hindi natin gusto, kukontrahin natin. Kasi ito yung welang para suportahan natin ang ating mahal na Pangulo. Anong sense? Ano pa ang sense natin dito? Ano pa ang use natin dito sa social media? If we are not supporting the current president, na maganda naman ang kanyang ginagawa. 'Di ba? Maganda ang kanyang ginagawa Yung kayang-kayang gawa, programa. Ang isa sa pinakagusto kay Pangulong Marcos Jr., yung nagtatag siya ng walang gutom program kitchen sa Pasay. Nanaawa ako sa mga homeless. Nandoon lang sa tabi. Yung mga nagkalkal ng basura sa gilid ng kalsada. Kung wala silang makalkal, wala silang makain. Now, alam na nila, mayroon na silang pupuntahan, makainan. Itinatag ni Pangulong Marcos Jr. Isa sa mga gusto ko na nagawa niya yan. You see, mga kababayan, kaya never at never mangyayari yan. Malakas ang faith natin sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang true election sa pamamagitan ng sambayan ng Pilipino. Yun ang katotohanan. So ito, mga kababayan, I think, hindi tayo bibitaw hanggang sa dulo. Magkasama po tayo yung ating panalangin always, including the President, for protection and safety and more blessing sa kanyang administrasyon. Siyempre, kapayapaan.
pagkakaisa sa bansa na ito. More blessing sa Marcos administration. Si PBBM lang po ang pag-asa natin. Real talk po tayo dito. Wala na tayong makita ng ibang Pangulo, kundi si Pangulong Marcos Jr. lang. Wala na tayong makikita. Well, si Congressman Sandro, after 9 years pa, bago tumakbo yan. Hindi pa pwede edad niya, 32 pa lang eh. So yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates video. Ulitin natin, ang ANC, hindi sinama ang DDS. Tinapon sila sa malayo, kaya nagkanya-kanya sila ng rally doon sa kabila. Sa may monumento, ang iba naman sa Liwasang Bonifacio. So yun mga best, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.